Ang masipag na office employee at si Berto na tambay. Isang araw ng Lunes ay papasok si Lucas sa opisina na kanyang pinapasukan. Habang naglalakad siya palabas ng kanilang subdivision papuntang main road ay may nadaanan siyang mga nag-iinuman sa tabi ng basketball court. Ano ba naman itong mga tambay na ito, agang-aga naglalasing na agad. Mga walang mararating sa buhay, wika niya sa kanyang sarili habang nagmamamadali sa paglakad upang hindi malate sa kanyang trabaho sa opisina. Si Lucas ay isang masipag na manggagawa sa kanilang opisina. Hindi niya iniinda ang pagod sa trabaho at lahat ng overtime ay kanyang pinapasukan. Sa isip niya ay, mas maraming overtime ay mas maganda, mas maraming sasahurin. Kulang na lang ay pumasok siya kahit araw ng linggo, subalit hindi pwede dahil sa opisina siya pumapasok at walang pasok kapag araw ng linggo. Kinahapunan ay umuwi na si Lucas. Pagkababa sa jeep ay dumaan muna siya sa carinderia para bumili ng pagkain at saka siya dumiretso sa paglakad pauwi sa kanyang inuupahang apartment. Muli ay madadaanan niya ang basketball court at doon makikita niya ulit ang mga tambay na nag-iinuman. Parehong tao na nakita niya noong umaga ay sila pa rin ang mga naandon. Isa sa mga taong nag-iinuman ay si Mang Berto. Masaya ang mga tambay habang tumatagay. Inis na inis si Lucas sa mga nakikita niya. Nakarating na si Lucas sa kanyang inuupahang apartment. Maganda ang apartment niya. Ito ay nasa ikatlong palapag ng tatlong palapag na apartment. Bawat palapag ay may 5 kwarto kaya 15 lahat ang kwarto ng building na iyon. Isang buwan pa lang siya sa kanyang tinitirahang apartment. Ganito lumilipas ang bawat araw ni Lucas. Gigising ng maaga, papasok sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho ay uwi na agad siya. Trabaho-bahay lang siya at madalas ay nadadaanan niya ang mga tambay sa tapat ng basketball court, palagi niyang nakikitang nakaupo si Mang Berto sa upuan, kung hindi nag-iinom ay nakikipagkwentuhan lang ito sa iba pang mga nakatambay. Isang araw ng linggo ng tanghali, walang pasok si Lucas. Lumabas siya ng kanyang apartment para bumili ng makakain at soft drinks sa may tindahan na katapat ng basketball court. Habang inaantay niya ang binibili niyang pagkain at soft drinks ay may tumawag sa kanya. Otoy, 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 wika nang tumatawag sa kanya habang kinakawayan siya nito. Si Mang Berto ang tumatawag sa kanya. Wala itong suot na t-shirt, hubad baro ito at kita ang malaking tiyan nito. Biglang nag-iba ang aura ni Lucas, nakakunot noon na ito at sabi pa niya sa sarili ay, naku mukhang hihingi ata ito ng pang-inom ah. Hindi sana niya ito papansinin pero nilapitan na lang din niya ito dahil tawag ng tawag sa kanya at para hindi siya magmukhang suplado sa tingin ng ibang tao na naruroon din sa lugar. Pagkalapit niya kay Mang Berto ay tinanong niya agad ito. Bakit po? Tanong niya kay Mang Berto. Kamusta dyan sa tinitirhan mo? Ayos lang ba ang apartment mo? Ako pala si Mang Berto at, hindi na natapos ni Mang Berto ang sasabihin niya dahil biglang nagring ang cellphone ni Lucas at dali-daling sinagot ito upang umiwas makipag-usap kay Mang Berto. Nagpaalam agad siya kay Mang Berto na kunyari ay importante ang tawag at nagmadaling umuwi na sa kanyang apartment. Sumapit ang hapon. Habang nakaupo si Lucas sa terrace na katapat ng kanyang kwarto ay may narinig siyang yapak ng papapalapit sa kanya at nakita niya si Kuya Jay. Siya ang tagapamahala ng building na apartment. Oo nga pala, bayaran nga pala ngaon ng upa, sambit nito sa sarili at binunot ang kanyang wallet sa bulsa ng short niya. Lucas yung upa mo pala, wika pa ni Kuya Jay. Sabay abot naman ni Lucas ng 5,000 kay Kuya Jay. Umalis din agad ang tagapamahala ng building nang makuha ang bayad sa upa mula kay Lucas. Umiiling-iling si Lucas habang nakatingin sa natitirang pera sa kanyang wallet. Ganito palagi ang sitwasyon ni Lucas kada buwan. Pagkasahod ay kaunti na lang din ang natitira mula sa sahod niya. Ang sahod niya ay parang sakto lang kada buwan. Tamang pangkain lang at pambayad ng mga bills at nagpapadala din siya sa kanyang magulang sa probinsya. Isang araw, habang nagpapahinga si Lucas sa kanyang apartment ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang magulang sa probinsya.
Isang masamang balita ang natanggap niya. Ang nakababata niyang kapatid sa probinsya ay nasangkot sa gulo habang namiesta ito sa katabing barangay. Nakasaksak ang kanyang kapatid at kasalukuyang nakakulong ayon sa kanyang magulang. Mabuti na lang daw at hindi napuruhan ang nasaksak na kaaway. Nanghihingi ng pera ang pamilya ng nabiktima para pampagamot at pambayad sa ospital. In short, kailangan nila ng pera pambayad at pampiyansa para makalaya din ang kanyang kapatid. Parang natulala si Lucas. Hindi pa araw ng sahod ay may problema pang bayarin. At kahit naman siya ay nakasahod na ay hindi pa rin ito sapat para sa kailangan nilang bayaran. Gulong-gulo ang isip ni Lucas. Kinabukasan ay papasok na ulit siya sa kanyang trabaho at nadaanan na naman niya ang mga nakatambay sa may basketball court. Siyempre naandun din si Mang Berto. "Otoy, good morning." Bati sa kanya ni Mang Berto, subalit hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Sa opisina ay kinausap niya ang kanyang mga kasama at nanghiram ng pera. May mga nagpahiram at ang iba naman ay wala na pahiram kasi wala pa daw sahod at kung ano-ano pang dahilan. Kaunti lang ang nakalap na pera ni Lucas mula sa pangungutang sa mga office mates nito. Problemado pa rin siya dahil kulang pa ang pera pang piyansa sa kanyang kapatid para makalaya ito. Kinahapunan pagka-uwi niya ay dumaan na muna siya sa Carinderia para bumili ng pagkain. Nakita niya si Kuya Jay ang tagapamahala ng apartment na kumakain doon. Nilapitan niya ito at naglakas ng loob na magtanong. Kuya Jay, may alam ka ba na pwede mautangan ng pera kahit tubuan? Kailangan ko lang, tanong nito. Ganun ba? Subukan mo dun sa bahay na may gate na kulay pula sa tapat ng basketball court, sagot naman ni Kuya Jay. Kaya pagkabili ng pagkain ay dumiretso na siya sa bahay ni Ate LV sa may basketball court. Tao po. Ate LV, Ate LV. Tawag ni Lucas mula sa gate na pula ng isang bahay. May lumabas ng bahay, isang matandang babae. Sino yan? Tanong nito habang palabas ng pinto ng bahay. Mukhang masungit ang babae sa tingin ni Lucas. Kayo po ba si Ate LV? Magsangla po sana ako ng aking ATM, tanong ni Lucas sa matandang babae. Sino ka ba? Tanong ng babae at nagpatuloy pa sa pagsalita, taga saan ka? May requirements ka ba? Dapat may police clearance at payslip kang dala at 2 valid ID, patuloy pa ng matandang babae. Mukhang mahigpit at masungit ang babae ayon kay Lucas at mukhang mabibigo siya dahil wala siyang mga requirements at bago pa makakuha ay ilang araw o linggo pa ang kailangan niyang antayin kaya sinabi niya sa matanda na, wala pa po kukuha pa lang po, wag po kaw mag-alala, taga rito lang po ako sa malapit, pagkumbinsi nito sa matanda. Sige to, balik ka na lang pag kumpleto ka na, sagot ng babae. Pwede po ba na to-follow na lang, sabi ni Lucas. Nako Otoy, walang ganun, sige umalis ka na at may ginagawa ako, sagot ng babae at tumalikod na ito at pumasok ng bahay. Malungkot na naglakad palayo ng bahay si Lucas. Otoy, kamusta, bakit ka galing sa bahay na iyon? Sigaw ng isang lalaki na nakaupo sa basketball court. Nakilala niya ang taong tumatawag sa kanya at ito si Mang Berto na laging nakatambay sa basketball court. Lumapit na lang si Lucas kay Mang Berto at wala naman itong kasama at para makaupo muna at makapagpahinga dahil nagmadali ito sa paglalakad papunta sa bahay ni Ate LV. Naupo siya malapit kay Mang Berto at sinabi niya na galing siya doon upang magsangla sana ng kanyang ATM subalit nabigo siya at walang dalang mga requirements. Sinabi na rin niya kung bakit kailangan niya ng pera kasi nagkaproblema sa kanilang probinsya at siya lang ang inaasahan. Kawawa ka naman pala Otoy, malumanay na sinabi ni Mang Berto kay Lucas habang may dinudukot ito sa bulsa. Dinukot pala nito ang kanyang cellphone at may tinawagan. Akala ko pera na dinudukot at ipahihiram sa akin, hindi pala, panghihinayang na sinabi ni Lucas sa kanyang sarili. Sige po. Uwi na po ako, sabi ni Lucas kay Mang Berto habang naririnig niya itong nakikipag-usap sa cellphone sa isang boses babae.
Iniwan na niya si Mang Berto at naglakad na subalit hindi pa siya nakakalayo ay may narinig siya na sumisigaw na babae. Otoy! 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 Papalakas nitong sigaw kaya napalingon si Lucas at nakita niya na ang tumatawag ay ang matandang babae mula sa gate na pula, si Ate LV. Kaya bumalik siya doon. May inabot sa kanya ang babae, isang pirasong papel at ballpen at nagsabi, Otoy isulat mo dyan pin ng ATM mo at kung ilang gifts mo babayaran. Nagtataka si Lucas sa nangyayari habang dali-dali niyang sinulat ang hinihingi ng babae. Eto na po, naisulat ko na at eto na rin ang aking ATM, sabi ni Lucas sa babae habang inaabot ang kanyang hawak. At dumukot ang babae sa kanyang bulsa ng isang sobra na naglalaman ng halagang hinihiram ni Lucas at inabot sa kanya. O eto Otoy, sa katapusan umpisa ng kaltas niyan ha, wika pa ng matanda at bumalik na ito sa loob ng bahay. Masayang masaya si Lucas at solve na ang kanyang problema. Hindi na muna siya umuwi ng bahay at dali-daling bumalik sa main road upang may padala sa remittance center ang lahat ng pera na nalikom niya kasama ang galing kay Ate LV. Pinadala niya lahat sa probinsya para sa kanyang kapatid. Madilim na nang makawi ng bahay si Lucas at kaunti na rin ang mga nakatambay sa basketball court. Hindi na niya nakita si Mang Berto roon. Kinabukasan, papasok si Lucas ay napadaan siya sa tapat ng bahay ni Ate LV at napatigil saglit. Nakita niya na papalabas ng gate si Ate LV habang may inaalalayan ito sa paglakad. Good morning Ate LV, nakangiting bati nito kay Ate LV na tumango lang bilang tugon. O ikaw pala yan Otoy, good morning din, sagot ng lalaking inaalalayan ni Ate LV. Nagtaka si Lucas nang makilala niya ito. Siya si Mang Berto. Ingat sa trabaho Otoy, dagdag pa ng lalaking hirap sa paglakad habang inaalalayan ni Ate LV. Nagulumihanan si Lucas sa mga nakita. Inihatid ni Ate LV sa basketball court si Mang Berto, siguro para magpaaraw habang nakaupo. Isang saglit pa ay may sumilip sa pintuan ng bahay at sumigaw ng, Ma! Bukas daw darating ang bagong wheelchair ni Papa. Nagulat si Lucas, kilala niya ang lalaking dumungaw. Iyon ay si Kuya Jay na tagapamahala ng building ng apartment na tinitirhan niya. Nagpatuloy na sa paglalakad si Lucas upang pumasok sa opisina. Maraming mga bagay ang gumugulo sa kanyang isipan habang pinagtatagpi-tagpi ang lahat ng mga nasaksihan ng umagang iyon. Isang bagay ang naging malinaw sa kanya, hindi ko nahuhusgahan ang isang tao, ni, pag-iisipan man ng masama ito, at hindi na ko magsusuplado at makikitungo na ng maayos kahit kanino, ayon sa isip-isip nito. Anong aral ang mapupulot natin sa kwento? Huwag tayong mapanghusga sa ating kapwa. Ika nga, don't judge the book by its cover. Hindi natin alam, minsan, yung mga taong pinag-iisipan natin ng masama ay sa bandang huli, siya pa pala ang makakatulong sa atin. Maging mabuti tayo sa kapwa natin at pakitunguhan sila ng maayos. Lalo na kung hindi natin lubusang kilala ang isang tao ay huwag natin silang huhusgahan. Hindi natin alam ang kanilang mga nakaraan at mga pinagdadaanan. Maging mabuti tayo sa bawat isa dahil ang Diyos ay mabuti para sa lahat. Kung umabot ka rito, at natapos ang kwento, ay maaari bang makahingi sa iyo ng like, at pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat, kapatid.